Hindi basta-basta ang Special Action Force ng pulisya na nanguna sa madugong operasyon sa Maguindanao. Pero bakit nga ba ganon ang kinahinatnan ng kanilang misyon? Hanggang ngayon naman ay walang kumpirmasyon kung napatay din sa engkwentro ang teroristang si Marwan na target ng grupo. At mula sa Cotabato City, nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, malungkot na balita nga sumalubong sa anibersaryo ngayong araw ng Philippine National Police. Pero sa kabila niyan ay naniniwala naman ang pulisya na highly likely ay napatay yung kanilang target na international terrorist sa kanilang operasyon dito sa Central Mindanao. At ang terorista na yan ay may patong na 5 milyong dolyar sa kanyang ulo. Sakay ng isang truck, isa-isang ibinaba sa kampo militar sa Cotabato City ang mga miyembro ng PNP SAF na napatay sa engkwentro laban sa MILF at BIFF sa Maguindanao. Habang ibinababa ang mga bangkay, may mga miyembro ng SAF na nagmamasid at tila pinipigilan na magkahalong galit at lungkot. Nag-abang din si Beverly Villanueva. Ang kanyang kapatid na si PO3 Vergel Villanueva ay isa sa mga napasama sa madugong engkwentro. Minsan, kahit alam mo nang kasali siya, pero ano mo talaga sa mind mo, nasa hindi siya kasali. Pero ako din doon, alam mo daw talaga. Nag-alay ng 1 minutong dasal ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, PNP at AFP na nagpunta sa Cotabato City. 43 SAF ang nasawi, 11 ang sugatan at 1 SAF ang nawawala matapos ang umano'y lihitimong operasyon para madakip ang 2 high-value international terrorist na nasa Central Mindanao. The single largest loss of life in recent memory and contemporary history sa ating security forces. Paniwala ng PNP, napatay sa operasyon si Marwan, isang notorious na international terrorist mula sa Jemaah Islamiyah. May nakuhang bangkay pero kailangan pang isa-ilalim sa DNA test para makumpirma na siya nga ang napatay. Yung proseso ng DNA, no? And this will put a dot already, no? Mahirap kasi kung hindi pa kompleto ang ating examination. Matatandaang noong 2012, ibinalita ng mga otoridad na napatay sa isang operasyon sa Sulu si Marwan. Pero kalaunan, napatunayang hindi ito totoo. 5 milyong dolyar ang patong sa ulo ni Marwan mula sa gobyerno ng Amerika. Kaya natanong si DILG Secretary Mar Rojas kung posibleng isa ba ito sa mga naging dahilan kung bakit naglunsad ng operasyon ng SAF. It could very well be. It could very well be. I do not discount it, but that is why we were forming a board of inquiry. Bumuo na ng Board of Inquiry para imbestigahan ang madugong engkwentro. Si Acting PNP Chief Leonardo Espina mismo ang mangunguna sa investigasyon. Hindi pa nila masagot sa ngayon ang maraming katanungan, gaya ng kung nagkaroon ba ng koordinasyon ng SAF sa MILF na magsasagawa sila ng operasyon sa Mama Sapano na kilalang lugar ng MILF. Sa ilalim kasi ng ceasefire agreement ng MILF at gobyerno, kailangan ng koordinasyon bago maglunsad ng operasyon. Pero sa mga inisyal na impormasyon, alas 10 ng gabi nung Sabado nagsimula ang operasyon ng halos 400 SAF. Pero nung paalis na sila sa lugar, na-ambush daw ang isang pangkat ng SAF ng BIFF, isang splinter group ng MILF. Habang nagmamaneuver, hindi sinasadyang napunta ang mga SAF sa lugar ng MILF, kaya doon na raw nagka-misencounter. Pero kahit ganun kadami ang nalaga sa panig ng gobyerno, walang ikinakasang pursuit operation. Just take care of our men. Kunin ko muna lahat ng mga tao ko, no? Yung kwentro na marami nang lagas eh. I don't want any more casualties. Vicky, ang mga nasawing SAF ay nandito ngayon sa mortuary nitong Camp Shongko dito sa Awang, Maguindanao at sumasailalim sa processing ng PNP. So pamanhin po kasi sa mga naghahapunan dyan, yung iba po kasi mga nasawi ay halos hindi na po makilala ang kanilang mukha. Pagkatapos ng processing na yan ng PNP Soko ay saka ibabalik sa kanilang probinsya ang mga nasawing police commando. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.